2026 Migrant Workers Health Summit. Ating tatalakayin kasama si Department of Migrant Workers Undersecretary Dominic Rubia Tutay. Yusek, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Sir Joshua at Sir Queng at sa lahat po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po ang ating overseas Filipino workers. Yusek, ilulunsad po ng DMW ang Migrant Workers Health Summit. Simula po bukas. Hanggang kailan po at ito at saan po ito gaganapin? Ano po yung tema ng summit para sa taon na ito? Opo, ang ating pong Migrant Workers Health Summit ay gagawin simula bukas hanggang Wednesday po, July 1. At ito po ay sa Occupational Safety and Health Center dito po sa Quezon City. Ang tema po ng ating Migrant Workers Health Summit ay Bayan, Bayani, Bayanihan para sa kalusugan. Nais po natin na i-emphasize na ang atin pong bayan takes care of our people at ang atin naman pong mga OFWs ay binabansagan po natin ng mga bagong bayani ng mundo. Kaya nga po dito sa ating Health Summit, isang bayanihan po para sa kalusugan ang gaganapin po natin. Bayanihan dahil hindi lamang po ito programa ng DMW, katuwang po natin dito ang Department of Health, nandyan din po ang OFW Hospital, meron din po tayong Overseas Workers Welfare Administration o OWA, at katuwang po ang iba pang sangay ng pamahalaan at ospital, kagaya na lamang po ng National Kidney and Transplant Institute. Tayo din po ay pagbibigyan ng Professional Regulation Commission, TESDA at iba pang private sector na atin pong makakasalamuha simula po bukas. Yusek, ano-ano naman po yung mga aasahan ng mga OFWs at pamilya nito sa summit para makatulong sa early detection at preventive care ng kalusugan ng mga OFW? Opo, para po bukas sa ating summit ay meron po tayong tinatawag na panel discussion kung saan tatalakayin po natin ano nga ba ang estado ng kalusugan ng ating mga migrant workers at ano ba yung mga nakikita natin in the future na mga viruses o mga sakit na maaaring ma-expose po ang ating mga overseas Filipino workers. Tatalakayin din po dito, meron pong mga preventive aspects, mga impormasyon po na pwede pong ipamigay sa ating mga overseas Filipino workers pagdating po sa mga kinakailangan nila para ma-prevent po halimbawa ang cancer, ang tuberculosis, ang HIV at maging na rin po yung mga cardiovascular diseases. Minsan kasi nasa lifestyle lang natin o nakagawian lang natin yung nagiging sanhi ng mga ganitong sakit. Okay, Yusek, dun sa mga nabanggit mong sakit po, ano po yung mga nakikita niyong pangunahing health concerns na kinakaharap ngayon ng mga OFW sa ngayon? Opo, kung magbabasihan po natin ang pagpunta po natin sa iba't ibang panig ng mundo at nakakausap po natin ang mga migrant workers, nakikita po natin yung cancer ay isa sa mga nagiging pangunahing sakit po ng ating mga kababayan. Nakita po natin ito lalong-lalo na po sa Hong Kong. Ito po karamihan either cervical cancer o kaya naman po ay breast cancer. Sa Middle East naman po, kadalasan po ay nakikita po natin yung sakit na sa kidney at nalaman po natin na dahil po siguro doon sa content ng water na kanila pong iniinom sa parte ng Middle East. And sa bandang Rome or Italy naman po, nakikita po natin na yung lifespan po ng ating mga overseas Filipino workers, lalong-lalo na po ng mga kababaihan, ay bumababa po. So ibig sabihin, masyado pong napapagod dahil in the case of Italy po, and this was supported by a study conducted by our Philippine Embassy, nagbo-multiple work or multiple task po ang ating mga overseas Filipino workers, and there are times po na hindi na po sila nakakapagpa-check up sa mga doktor. Minsan naman ayaw po talaga nilang magpa-check up kahit na po minsan libre o merong insurance. At ito pong mga sakit po na ito ay napapatunayan din po natin sa mga cases na natatanggap po sa OFW hospital po natin sa Pampanga. So, ang isa rin pong nakikita natin na emerging at nakakuha na rin po tayo ng mga cases of this kind is yung sa HIV/AIDS naman po.
So, Yusek Nikki, bukod po dyan sa mga nabanggit niyo po, no, ano naman po yung hakbang ng DFW para matugunan yung stress, homesickness at iba pang mental health challenges ng OFWs? Opo. Katuwang natin as a Kweng ang DOH at saka ang DSWD sa pagbibigay po ng mga psychosocial intervention po sa ating mga overseas Filipino workers. Sa ngayon po, sa ating reintegration program, meron po tayong tinatawag na kumustahan sa atin pong mga nanumbalik na mga overseas Filipino workers dahil hindi lamang po sa pagbibigay ng ayuda na hihinto ang pagtulong po ng ating pamahalaan, kundi pati na rin po kung sila po ay halimbawa nakikita natin, kinakitaan po natin ng mga shocks or lamang po nitong mga nagdaang krisis o tension sa ng DSWD, sila po ay kani-kanilang probinsya. Kapag sila po ay sa mga ating mga overseas Filipino workers naman po na nasa ibang bansa pa, meron din po tayong online kumustahan na ginagawa at minsan naman po ito ay physical din ginagawa po natin through our Filipino communities and also with our experts from the DSWD and also from the DOH po. Ang isang gusto pong makita ng ating kalihim Hans Leo J. Kakdak ay sa usapin din po ng aftercare para po doon sa mga OFW children that are left behind. Kaya siguro po sa mga susunod po na panahon ay meron po tayong ilulunsad na programa para dito at hahayaan po natin ng ating kalihim na siya na po ang mag-discuss about this. Kung na-firm up na po namin ang plano na ito in partnership din po with DSWD. Okay, malaking bagay po ito para sa ating mga kababayan na nagtatrabaho abroad at yung mga nandito po sa ating bansa. Pero with this being said, Yusek, paano po yung pagpapalawak na ginagawa ng DMW pagdating po sa access ng mga OFW sa health programs ng bansa para hindi lamang yung mga nasa Pilipinas ang nakikinabang, maging yung mga nasa abroad din? Opo, sa atin pong departamento ay meron po tayong tinatawag na Action Fund at ito po ay binigay po sa atin ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan po ng General Appropriations Act. And every year po ay meron po tayong amount allocated for the Action Fund, and the Action Fund is used not just for legal and financial assistance but also for medical assistance. Meron po tayong mga kaso sa abroad ng ating pong mga kababayan ay nauuspital po, naaaksidente, or dinapuan po ng mga sakit na kailangan po nila na ma-confine po sa ospital. Ang ginagawa po natin dito, ang ating pong mga migrant workers officers there sa host country ay dinadalaw po sila sa ospital. Katuwang po natin ang OWA sa pagdalaw sa kanila. Binibigyan din po sila ng tulong pinansyal ng ating pong ahensya para po sa kanilang pagpapagaling sa ospital, and eventually po kung talagang hindi na po sila makakapagtrabaho ay nire-repatriate po natin sila dito sa ating bansa, and the aftercare po will be provided not just by the DMW but also by the other agencies po of the government. So Yusek, bukod po sa health services, may mga ahensya din po ba na magbibigay din ng iba pang assistance sa araw ng summit? Ano pong mga ahensya ito? Opo, tayo po ay nagpapasalamat sa ating pong mga partner agencies. Siguro uunahin ko na po dyan yung ating mga social protection agencies kagaya po ng PhilHealth at SSS na maaari po silang makapagbigay ng serbisyo para po sa ating mga overseas Filipino workers. Gayun din po yung Professional Regulation Commission dahil bukod po doon sa libreng optometrist and dentistry services po, ang PRC po ay magbibigay rin po ng pagkakataon para ma-renew po natin yung mga professional IDs po natin, maybe not just for the health professions but also for the other professions po. Kung sila po ay gustong mag-renew ng ID, magpa-issue ng ID o magpa-update po ng kanilang mga dokumento. Nandun din po ang ating Technical Education and Skills Development Authority naman po para po sa libreng massage and haircut po sa ating mga OFWs. We also have partners po from the PhilPharma
International Pharmaceutical Incorporated. Nandun din po ang Oples Center and Sun Life. At meron po tayong mga 4 na OFW entrepreneurs na kung saan ang kanila pong programa or ang kanila pong mga negosyo ay may kinalaman din po sa kalusugan. And then of course, ang ating pong National Reintegration Center at DMW NCR po ay katuwang din po natin sa pagbibigay ng serbisyo sa 2 araw na ito. Okay. Yusek, may plano po ba ang DMW na gawing regular o mas dalasan pa, perhaps more than once a year, yung mga ganitong summit para sa pagpapalawak pa ng ganitong uri ng aktibidad para mas marami pang migrant workers ang makinabang? Opo, sisikapin po natin na taon-taon ay maisagawa po natin itong National Migrant Workers Health Summit. Pero bukod po dyan, alam po natin na may utos po ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Health na maglaan po ng tinatawag po natin na OFW wards sa mga publiko na ospital. At iyan po ay pinapalakas po ng DOH at ng DMW sa pamamagitan po ng isang kasunduan na lalagdaan din po natin bukas. Ito po ay maglalaan po ang DMW ng mga personnel doon po sa OFW wards po natin sa mga pampublikong ospital para mas easily ma-identify po natin ang membership po ng ating mga OFWs kapag sila po ay pupunta sa mga public hospitals. Gusto po nating ilapit yung serbisyo medikal ng OFW hospital dito po sa mga public hospitals run by the Department of Health. Meron din po tayong lalagdaan na kasunduan bukas. Ito naman po ay sa Ayala Group kung saan po magbubukas po tayo ng mga yakap centers sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. So Yusek, sa inyo pong pananaw, ano po yung pinakamahalagang pagbabago na nais makita ng DMW pagdating po sa kalusugan ng ating mga OFW sa mga susunod na taon? Opo, ang gusto po natin, Asek Weng, ay ang ating mga OFWs ay hindi babalik po ng Pilipinas na may sakit. Ang gusto po natin, sila ay malusog, sila po ay patuloy na magiging kabahagi po ng ating tinatawag na local and national development at they are happily integrated po sa kanilang mga pamilya at sa komunidad habang sila po ay merong lakas pa. Alright. Well, on that note, mensahe nyo na lang po at paanyaya sa ating mga kababayang OFW at pamilya nito para po sa Migrant Workers Health Summit ngayong taon. Sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya po, miyembro ng pamilya, lalong-lalo na po doon sa mga bata, babies 6 months to 59 months old para po sa vaccination din po. Importante po na gawin po natin itong mahalagang pagbabakuna sa atin pong mga anak para hindi po sila dapuan ng mga sakit at ma-insure po natin ang kanilang kalusugan. Maaari po lamang sila na pumunta sa aming official Facebook page ng DMW. Meron po tayong QR code, scan lamang po ito para makapag-register po tayo. At alamin po natin, ilagay po natin doon ano po yung mga services na gusto po natin na ma-avail para po sa ating health summit bukas at sa Wednesday. Para naman po doon sa mga nagtatanong, kasi sila daw ay dating OFW. So we welcome your participation po. Magdala lamang po kayo din ng proof na kayo po ay dating overseas Filipino workers. And doon po sa outside NCR, kasi meron din pong mga nagtatanong kung pwede ba sila na makapag-participate. We endeavor to put up a teleconsult para po makapag-konsulta pa rin po tayo sa mga medical doctors po natin and professionals sa loob ng 2 araw na ito. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Migrant Workers under Secretary Dominic Rubia Tutay. Thank you, ma'am. Salamat po.